Ilang Pilipino ang nakakaranas nito? Titingnan ang birth certificate nila at makikitang may mali. Baka mali ang spelling ng pangalan ng tatay niya, mali ang spelling ng petsa ng kasal ng magulang, baka may entry na hindi tugma sa katotohanan. At ang unang tanong na laging lumalabas, ipakorek ko na lang ba ito sa local civil registrar o kailangan ko pa ng court petition? Ang sagot, depende po sa kaso. At ang pagkakaiba ng dalawa, hindi basta-basta. Maaari itong makaapekto sa iyong identity, sa status bilang anak at pati sa karapatan sa mana. Pag-usapan natin ang kasong Republic versus Benemerito, GR number 146963 decided on March 15, 2004. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. May isang bata na ang pangalan ay Joven. Sa kanyang Certificate of Live Birth, ang nakalagay na father ay Peter Lorente Benemerito. Pero ayon sa petitioner, ang dapat na nakalagay ay Petronio L. Benemerito. May isa pa, ang date of marriage ng parents sa birth certificate ay nakalagay na September 1, 1989. Pero ang sinasabing totoong marriage date, January 25, 1998. Halos 10 taon ang pagkakaiba. Nag-file ng petition sa RTC para ipakorek ang mga entries. Pinayagan ng RTC at ini-affirm ng Court of Appeals. Mukhang tapos na ang usapin. Pero nang umakyat sa Supreme Court, binaligtad nito ang ruling. Dahil sinabi ng Supreme Court, hindi ito simpleng corrections. At dito nagsisimula ang pinakamahalagang legal lesson ng kasong ito. Una, ang pangalan ng father. Sa tingin ng marami, spelling mistake lang naman iyon. Peter versus Petronio. Pero para sa Supreme Court, hindi ganon kasimple. Kapag babaguhin mo ang pangalan ng father sa birth certificate ng isang bata, kailangan mo nang patunayan na ang taong nakalagay at ang taong gustong ipalit ay iisang tao ba talaga. Hindi pwedeng basta palitan. Kailangan ng ebidensya, kailangan ng proper proceeding. Pangalawa, ang date of marriage ng parents. Kung ang date of marriage ng parents ay September 1989 ang nakalagay at ang bata ay ipinanganak pagkatapos noon, ang bata ay legitimate o ipinanganak sa loob ng kasal. Pero kung ang totoong marriage date ay January 1998, malamang na ipinanganak na ang bata bago pa nagpakasal ang mga magulang. Ito ay malaking pagbabago. Makakaapekto ito sa kung ang bata ay legitimate, illegitimate o legitimated. Makakaapekto rin ito sa successional rights, sa karapatan sa mana. Makakaapekto ito sa rights ng ibang interested persons, mga kapatid, ibang kamag-anak, kahit na ang estado. Hindi ito typographical error. Ito ay substantial correction. At kapag substantial correction ng issue, may tamang proseso na dapat sundin. Ang tamang proseso ay ang tinatawag na adversarial proceeding under Rule 108. Ibig sabihin, dapat ma-implead o ma-notify ang civil registrar at lahat ng persons na maaaring maapektuhan ng correction. Dapat silang marinig. Dapat silang bigyan ng pagkakataon na sumagot. Dahil ang birth certificate ay hindi lang ordinaryong papel. Ito ay public record. May epekto ito sa identity, filiation, legitimacy, civil status, at inheritance rights. Hindi lang ng isang tao, kundi ng pamilya at ng iba pang interested parties. Hindi pwedeng baguhin ang ganyang mahalagang entry ng walang due process. Ngayon pag-usapan natin ang batas na alam ng marami, ang Republic Act No. 9048. Pinapayagan ng Republic Act No. 9048 ang administrative correction. Ibig sabihin, pwede kang pumunta sa local civil registrar nang hindi na kailangang magkorte para sa clerical o typographical errors. At para sa pagpalit ng first name o nickname, halimbawa, kung Mara ang nakalagay pero Maria dapat,
pwede itong administrative. At sa ilalim ng Republic Act No. 10172, pwede na ring i-correct administratively ang araw at buwan ng kapanganakan o ang sex kung patently clerical o typographical ang error. Pero ang key rule ay nananatili. Kung substantial ang change, lalo na kung parentage, filiation, legitimacy, o civil status ang maaapektuhan, kailangan ng court proceeding under Rule 108. Hindi sapat ang administrative correction lang. Ang final ruling ng Supreme Court reversed at set aside ang decision ng Court of Appeals. Hindi pinayagan ang correction sa proceeding na iyon. Pero ito ay without prejudice ang dismissal. Ibig sabihin, pwede pa rin mag-file ang proper party ng appropriate adversarial proceeding, this time with proper notice and inclusion of interested parties. Hindi sinabi ng court na hindi pwedeng i-correct. Sinabi ng court na kailangan itong gawin ng tama. At ang apat na mahalagang aral mula sa kasong ito, una, hindi lahat ng mali sa birth certificate ay clerical error. Huwag agad mag-assume na basta pumunta ka sa local civil registrar ay ayos na ang lahat. Pangalawa, kung ang babaguhin ay pangalan ng magulang, date of marriage ng parents, filiation, legitimacy o civil status ng anak, substantial correction ito. Ikatlo, kapag substantial correction, ang tamang daan ay court petition under Rule 108. Hindi administrative correction sa civil registrar. Ikaapat, sa lahat ng substantial corrections, kailangan ng due process. Dapat ma-notify at marinig ang lahat ng maaaring maapektuhan. Ang bottom line, kung typographical error lang, baka administrative correction sapat na. Pero kung ang babaguhin ay identity ng magulang, status ng anak o karapatan sa mana, hindi iyon simpleng correction. Kailangan na itong dumaan sa tamang legal process. Kung may kakilala kang naghahanap ng paraan para i-correct ang birth certificate, i-share mo ang video na to. Baka ito na mismo ang kailangan nilang marinig bago silang kumilos. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.